Okay, magandang gabi sa ating lahat at welcome sa ating Bible study. Ngayon po ay nasa Facebook tayo pero tuloy pa rin doon sa YouTube. Ang ating pag-aralan ngayon ay ang paano ba maging anak ng Diyos ang isang tao. Ang karamihan, ang alam ng tao, lahat ng tao anak ng Diyos. Basta alam niya, pag pinanganak ka, sinilang ka, anak ka na ng Diyos. Pero alam niyo, may sinasabi si Juan na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sabi roon sa Juan, chapter 3, verse 9 to 10. Ang sabi dito, ang tinanggap ng Diyos bilang anak ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang kanyang ama, ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. So dito may tinutukoy si Juan na mayroong anak talaga ng Diyos at mayroong anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kung ating tingnan mabuti, ang sabi dito kanina sa 9 ay ang tinanggap ng Diyos. Ibig sabihin, tinanggap niya tayo bilang anak niya. Ang tinanggap daw niya hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ito'y patunay na ang taong tinanggap ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat alam niya ang salita ng Diyos at ang aral ng Diyos. Kaya pag alam mo ang aral at salita ng Diyos, ay hindi ka nga makapagpatuloy sa iyong pagkasalanan sapagkat alam mong kasalanan yun. So, maging matalino dapat tayo. Baka hindi natin alam ay anak ka pala ng Diablo, hindi ka anak ng Diyos. Kasi alam ko marami talagang hindi alam, paano ba tayo magiging anak ng Diyos? Na hindi lahat anak ng Diyos, dahil maliwanag na ngayon ang sinabi ni Juan, na sinabi ng Diyos kay Juan na hindi lahat ay anak ng Diyos. So maliwanag yun. Kaya dapat alamin natin, paano ba tayo maging anak ng Diyos? Pastor Albert, magandang gabi. So, dapat alam dito ng marami kung paano, anong paraan para maging anak tayo ng Diyos. Sabi noon sa Juan, sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 1, ay 12, chapter 1, verse 12. Ang sabi niya ay, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So ang pagiging anak ng Diyos, dapat tanggapin. Sabi niya rito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya. Alam niyo kung minsan, pag sinabi ng pagpatanggap, sabi niyo, tanggapin mo ang Diyos at maliligtas ka. Alam mo, pag sinabi lang ng ganun, ano ba ang ating tatanggapin? Kasi pag sinabi mo lang na tanggapin mo ang Diyos, kasi dito na sinabi nga,
Ngunit ang lahat ng tumanggap, ibig sabihin, tumanggap kay Kristo. Ibig sabihin, pag tinanggap natin si Kristo, ibig sabihin noon, ang kanyang mga salita ang ating tinanggap. Sapagkat, kung sabihin mo lang sa bibig mo na, Panginoon, tinatanggap kita. Sa bibig mo lang yun. Pag tinanong ka, anong tinanggap mo? Wala naman dito ang Diyos na kaharap mo. Di ba? Ang dapat na tanggapin ang kanyang mga salita. At pag tinanggap natin ang kanyang mga salita, sabi naman niya, ay at ating panaligan. Kasi sabi niya, tinanggap at nanalig sa kanya, ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So, ang pagiging anak ng Diyos ay karapatan na ikinagkakaloob ng Diyos sa isang tao na tumanggap sa Kanya. So, ito'y pinagkakaloob. Kaya sa maraming tao, ang tingin ko, maraming hindi alam kung paano maging anak ng Diyos. Ang katwiran palagi ay, basta sila tanungin mo, anak sila ng Diyos. Paano mo patunay na anak ng Diyos? Di ba? So, alam ko naman sa maraming mga Kristiyano na alam na kung paano naging anak ng Diyos sila. At sabi nga dito ay ang pagiging anak natin ay hindi sa pamagitan ng panganak ng ating magulang. Kung hindi, ito ay galing mismo sa Diyos. Kaya galing sa Diyos ang pagiging anak natin. Kaya sabi nga niya sa chapter 3, verse 5 to 7. Okay. Ang sabi niya sa verse 5, sinasabi ko sa inyo, mismo si Kristo ang nagsasalita dito. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Siyempre, kung ikaw ay anak ng Diyos, maghahari siya sa iyo. Pero ang sabi niya, hanggat hindi ka na ipanganak sa Espiritu, sa tubig at sa Espiritu, hindi ka paghaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin dito ng tubig at sa Espiritu, ibig sabihin, ang kasunod kasi nito tungkol sa bautismo. So sabi niya sa verse 6, ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So dapat, panganakan ng ating magulang, tayo yung mga anak sa laman. Pero tayo yung pinanganak sa Espiritu, ibig sabihin ay spiritual yun, nakapanganakan. So, ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu, sabi nga niya. Huwag kayong magtaka kung sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang maipanganak na muli. See? So, sinabi ng Panginoon na ang lahat ng tao dapat maipanganak na muli. Ngayon, sa mga taong nakikinig at makapakinig nito na hindi paganap ang kanilang pananalig sa Diyos, ay naipanganak na ba kayong muli para pagharian kayo ng Diyos? Kung hindi pa, dapat alamin natin kung paano tayo pagharian ng Diyos. Sapagkat doon maghahari ang Diyos sa mga anak niya. Sapagkat ang mga anak ay may tumanggap na ng aral at salita ng Diyos, kaya naging anak na sila. So, kaya sila ay napaghaharian na ng Diyos. Kaya dapat ang tao ay magkaroon ng pananalig o pananampalataya para maging anak ng Diyos. Sabagat pag tinanggap mo ang Diyos, sinabi kanina, ay bibigyan ka ng karapatan at ipagkakaloob sa iyo ang karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya, ito ang paalala ng Diyos doon kay unang Juan,
paalala niya, sabi niya sa chapter, unang chapter 3. Okay, ang sabi niya sa verse 1 to 3. Ang sabi dito, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tingnan mo, tayo mga anak ng Diyos, tayo yung pinagkaaluban ng karapatan maging anak ng Diyos. Isipin mo ang laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tinawag niya tayo mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. Okay, sinasabi niya dito, bakit daw hindi natin tayo nakikilala ng sanlibutan? Sapagkat ang mga taga-sanlibutan kasi hindi nila kilala ang Diyos. Parang bang alam lang nila may Diyos, pero hindi nila ganap na kilala ang Diyos. Kaya hindi sila sumusunod at hindi rin nila alam kung paano sumunod. Kaya nga, kahit din pagiging anak, kaya nga pag tinanong mo sa karamihan anak ka ng Diyos, wala magsasabing hindi. Lahat anak ng Diyos. Sabi ko nga, na obserbahan ko yun na talagang ganun ang mga karamihang sagot. Puro anak ng Diyos. Kaya sabi ko nga, may sinasabi rin ang Diyos na mayroon ding anak ng Diablo. Kaya kung minsan hindi natin nalalaman na yung mga taong wala pa talagang aral ng salita ng Diyos, hindi nila alam na sila ay pinaghaharian ng masamang espiritu ng sanlibutan. Ang sabi nga ay, ang naghahari sa sanlibutan kasi ay si Satanas. Kaya nga sabi nga dito sa verse 2, mga minamahal sa ngayon, tayo'y anak ng Diyos. So tayo naman, ito naman yung sinasabi niya sa mga anak na ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin na pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya ng Kanyang likas na kalagayan. Okay. Karamihan sa atin kasi mga panahon niya, ito yung mga anak ng Diyos. Katotohanan lang din naman, hindi pa natin alam ang ating tunay na kalagayan. Sapagkat, hindi pa naman kasi tayo nakakarating doon. Pero ang sabi nga niya rito ay, pagdating ni Kristo, magiging kagaya natin sa likas na kalagayan. Kasi, pagdating ni Kristo, babaguhin kasi tayong lahat. Magiging spiritual tayo para makasama na tayo sa Kanya at akyat tayo doon sa kalangitan. Kaya sinasabi niya rito, sapagkat makikita natin siya ng likas, siya sa Kanyang likas na kalagayan. So, alam natin na espiritu, siya hindi natakagaya natin. Sapagkat alam natin na, sabi nga nito na, hindi pwedeng umakyat ang dugo at buto, ibig sabihin, spiritual na tayo sa ating pag-akyat sa langit. Kaya nga, sinasabi nga niya na sa ating kalagayan niya bilang mga anak ng Diyos, kaya huwag tayong mainip kung ano ang ating kalagayan. Sapagkat kung tayo sumusunod sa aral at salita ng Diyos, aasahan natin na tayo man ay mayroon talagang kinalalagyan sapagkat maliwanag din naman ang mga sinasabi ng Panginoon. Kahit na doon sa Juan chapter 14, ang sabi niya ay mayroong handa tayong kalalagyan at titirahan doon sa kalangitan. Kaya nga sabi niya rito sa verse 3, kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpakalinis tulad ni Kristo siya malinis. So ang mga anak ng Diyos talaga ay dapat magpapakalinis tayo. Sapagkat siya ay malinis, so dapat magpakalinis. Sapagkat hindi na makakapasok doon ang mga marurumi. So, dapat yan ang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Kaya patuloy ang, kung ikaw ay anak na ng Diyos,
patuloy tayong nag-aaral, patuloy nating inaalam ang kanyang mga salita para tayo ay maging malinis at maging ganap ang ating pananalig sa Kanya. Ang mga taong hindi nagsisikap para maging malinis, hindi nagsisikap para alamin ang aral at salita ng Diyos, yan ang mga taong hindi pa anak ng Diyos. Kasi kung anak ng Diyos, sabi nga dito kanina sa ating binasa, may bagong buhay na hindi na siya magpapatuloy. Kaya nga sabi dito sa verse 9 to 10, ito ating basahin ulit. Chapter 3, verse 9 to 10. Ang tinanggap ng Diyos, sabi niya, bilang anak niya, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. Yan. Ang mga anak ng Diyos ay may bagong buhay na. Kaya hindi na siya nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may aral ng salita ng Diyos at siya ay sumusunod sa aral ng Diyos. Kaya hindi na siya nagpapatuloy at yamang sabi nga niya ay Diyos ang ama niya. So, ang ating Ama ay ang Diyos. Kaya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Yeah? Kagaya nga yung sinabi natin minsan sa kagandahang loob ng Diyos. Kung alam lang ng maraming tao kung dumating ang kagandahang loob ng Diyos, kung sino ang tumawag sa Kanya, mismo ang Diyos ang tumawag sa Kanya. Kaya nga, napakahalaga dahil sapagkat ang Diyos mismo ang tumatawag sa atin. Kasi ang sabi nga niya, okay, kunin lang natin itong isang talata. Ang sabi niya sa Juan chapter 6, 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. Si Kristo ang nagsasalita. So lalapit daw kay Kristo ang lahat ng ibinigay sa Kanya ng Ama. So ang Ama ang nagbibigay sa Kanya. So ang Ama ang kumukuha sa atin para ibigay tayo kay Kristo. At hindi ko siya itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Di ba? Sabi niya sa verse 44, walang makakalapit sa aking maliban, dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos ang bawat nakikinig sa Ama at matututo at ay lalapit sa akin. So tuturuan tayo ng Ama at lalapit tayo kay Kristo. Sapagkat kay Kristo ang aral. So ang mga anak ng Diyos kaya hindi talaga dapat magpatuloy ng pagkakasala sapagkat may bagong buhay na siya sa Diyos at siya ang tinuturuan. So sa mga taong hindi pa alam ang salita ng Diyos at hindi pa nalalaman, matakot sana kayo dahil hindi mo pa alam kung paano maging anak ng Diyos at maaring hindi mo pa alam, hindi ka pa talaga anak ng Diyos. Dahil ang sabi nga dito sa verse 10, sa unang 1 chapter 3 verse 10, dito makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. See? So ang nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat hindi niya alam ang aral ng Diyos, hindi siya anak ng Diyos. Kaya doon natin malalaman at makikilala kung sino ang anak ng Diyos at yung sino ang anak ng Diablo. Ang anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang anak ng Diablo, yun ang ginagawa. Sige lang, patuloy lang gumagawa. Di ba? Kaya hanggang sa mapapahamak dahil hindi alam ang aral ng Diyos. At kung tayo may aral na ng Diyos, sigurado tayo na sumusubaybayan tayo ng Diyos at palagi niyang pinaalalahanan kung tayo man ay naliligaw minsan. So nandyan siya palagi, nagpapaalala sa atin. Kaya napakahalaga na alam natin ang paraan kung paano maging anak ng Diyos.
Kasi hindi lahat anak ng Diyos. So sa mga taong hindi pa ganap at hindi pa nila nakasiguro na sila'y anak ng Diyos, alamin ninyo ang paraan. Ang tanging paraan ngayon, kasi sa ating tanong dito kanina kung paano maging anak ng Diyos, ang tanging paraan, tanggapin natin si Kristo. Ang ating tatanggapin ang kanyang mga salita. Alamin natin ang kanyang mga aral at salita. Panaligan natin at ipamuhay natin. Sapagkat yan ang pagkakalooban niya tayo. Sapagkat ang pagiging anak ng Diyos ay ipinagkakaloob sa mga tumanggap sa Kanya. So, hindi lamang ang sasabihin, tanggapin natin si Kristo o tinanggap ko si Kristo sa bibig. Kinakailangan alam ang paraan kung papaano sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang mga salita at aral at pagkakalooban niya tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen? Purihin ang Diyos at tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, sa mga aral at tinuro mo sa amin kung paano kami, Panginoon, maging anak ng Diyos. Kaya, Panginoon, sa mga taong nakikinig at makapakinig dito na kulang pa sa pananalig sa iyo, buksan mo, Panginoon, ang kanilang puso at isipan at pangunawa at alamin nila, Panginoon, ang tunay na paraan kung paano sila maging anak ng Diyos para wag sila mapahamak, Panginoon. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga nakikinig at makapakinig nito. Pagpalain mo, Diyos, sila at ang kanilang buong sambahayan, lahat na nakikiisa at makikinig sa aming pag-aaral sa gabing ito, Panginoon. Sapagat ito'y salita mo na iyong pinaabot sa kanila at ikaw, Panginoon, ang magbukas ng kanilang puso at isipan. Pagpalain mo sila, Panginoon, at ingatan at protektahan din sila, Lord, sa mga salot niya na lumalaganap sa buong digdig ang kanilang buong sambahayan. Ganon din, Panginoon, ang aming Pangulo. Ingatan mo at protektahan ang kanilang buong sambahayan, ang kanilang mga anak. Ama, salamat at sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming pag-aaral sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang gabi po at pagpalain ang lahat na nakikinig. Magandang gabi, Pastor Albert. Salamat at hanggang sa muli, hanggang bukas muli.